Okay, live na. Ayos, happy Monday sa inyo, no? Sa ating mga members, community members, good evening sa inyo. Ayan. Dami ng mga nakikita mga comments agad. Grabe, mga kanina pa ata naghihintay itong mga to. Ayan. Si Renan, excited daw. Ayos. Si Ferron, good evening, coach. Good evening din sa'yo, Ferron. Si Benny, syempre si Benny, oh. Active member, active webinar attendee. Umagang-umaga sa tiga-US, yan si Benny. Ayan. Si Marcelo, I'm ready to learn. Thanks, coach. Ayan, ayos, Marcelo. Dapat ever ready, sabi ni Ferron. Baterya. Ayan. Good evening. Sige, so guys, naghintay lang tayo ng mga attendees, no? Ng mga iba, baka na-late lang dahil umuwi pa. Iba, baka kakatapos lang kumain. Sige. So, by the way, no, kung community member ka dito sa Unity Network, milyonaryo nga, sabi nga, don't forget to tag yung mga teammates nyo, baka kasi nalimutan nila kahit na nag-click sila ng get reminder. Okay? And by the way, iano ko lang din, itong webinar natin na ginagawa every Monday and Friday, free rin siya para sa public talaga, para makilala pa ang community natin. Okay, so pwede rin kayong mag-invite, Pwede rin kayong mag-invite ng mga prospects nyo, na mga naging interested sa Unity Network. Okay? Or wala lang, gusto mo lang, may kamag-anak ka lang o kaibigan, gusto mo lang makita kung anong ginagawa natin, pwede mo rin sila invite, no? So yan, si Maki, sabi, let's get it on. Ayos, parang sa UFC to, Ayan, si Joe Fuentes, good evening din. Ayan, sabi niya, good evening din daw kay Coach Alyssa. Ayan. Okay. Ayan, si Richard Raymond daw. Nga pala guys, no? So nandito ako ngayon sa Indonesia, Jakarta. Doon sa mga nagfa-follow sa akin. So, bakasyon lang naman ako dito for 1 week. At mukha namang okay ang internet. So, let's hope na hindi mapuputol, no? So, ayan. Si Jan, good evening din. Ayan, si Lynn. Ayan. Dami ka na pala mga fans dito. Makilala ka na nila, Alyssa. Ayan. Si Ann, gandang gabi daw. Si Eugene. Ayan. By the way, guys, baka yung mga dating naka-attend, no? Actually, niresched natin to dahil may pumipigil talaga nung araw na yun, no? Pero ngayon, sinigurado na namin na tuloy-tuloy siya. Kaya okay lang yan. Yan, si Ralph, good evening. Yun talaga yung pinaka-biggest challenge, no? Pag internet marketer. Internet connection talaga. Ayan. Okay, so ayan, may mga na tayo, papunta na ng 100 attendees. Sige, baka magsimula na tayo para makasulit din kayo ng mga tanong sa guest natin ngayong gabi. Okay? So sige, so actually, na-introduce ko na siya sa inyo dati, no? Pero introduce ko na lang ulit siya. Isa siyang malapit na makuha, no? Yung kanyang matching bonus, sa totoo lang niya sa akin kanina. Konti na lang talaga, konting-konti na lang makukuha na niya yung matching bonus niya. At napakalupit ng ng mga results niya. Kinuwento niya rin sa akin kanina, nagchat lang din kami, no? So nakakatuwa, nakaka-inspire yung ginagawa niya. At yung mula sa mga followers niya, tinanong ko rin yung paano yung mga strategies sa ginagawa niya. Sabi raw, nagsisimula pa lang daw siya mag-video, nagsisimula pa lang daw siya mag-Facebook Live, pero ang massive ng results na nangyayari. No? So I hope na mag-take note kayo sa mga strategies niya, kasi lagi niyong alahanin, no? Sa mga ini-interview ko, iba-iba, no? Iba-iba yung mga strategies na ginagawa nila. So kayo, para kayong may iba't ibang pagkain, iba't ibang menu na pipilian, kailangan nyo lang gamitin yung magwo-work sa inyo. Okay? So once again, introduce ko na ulit sa inyo. Okay? Isa sa mga nakakagulat yung pangalan niya, no? Lumalabas bigla sa top earner, hindi nyo nalalaman na top earner na pala siya. Okay? So sige, so introduce ko na sa inyo, isa sa ating top earner dito sa Unity Network, si Coach Alyssa Presno. Okay? So welcome, Coach Alyssa. And thank you ulit, no? Thank you sa pag-attend at sa pag-accept ng invitation ko sa interview. Okay, so baka gusto mong bumati sa mga members natin. Thank you. Hello. Hello, ayan. Natuloy din yung yung live interview with Coach Raymond, no? Kasi nung time, parang ni Coach Raymond that time. Kaya lang talagang panatuloy. Ako nga pala si Alyssa Presno, and 27 years old ako, no? Yan. Married na, and I have a 3-year-old kid na. And ayun,
dito sa business na to, 4 months pa lang ako. Wow. Okay, 4 months. 4 months pa lang. Yes. Yun. Grabe, malalaman yun. Okay, so Eliza, sige, thank you sa pag-share, sa pag-introduce. 4 months pa lang, guys, imagine niyo, no? So, ibig sabihin, parang hindi talaga to sa mga nauuna lang. Talagang yung massive action lang talaga. Kasi may iba tayong members, medyo ano na. Okay, pero si Eliza, 4 months pa lang, no? Nagkakaroon na agad ng result. So, it's really about taking massive action. Okay, so baka pwede ka pa mag-share ng about sa'yo, Eliza. Siguro pwede ka mag-share ng, sabihin natin, ano ba yung profession mo? Or ano ba yung work mo dati? Or background? At sabihin natin na paano ka nakapagsimula dito sa online marketing? No? Baka pwede ka mag-share ng mga times na yon. At bakit ka pumasok dito sa industriya natin? Okay. Paano ba ako nagsumali dito, no? Kasi ngayon, 1 year na ako na unemployed. Registered nurse ako, no? Registered nurse ako for those of you na hindi nakakaalam. Kaya lang, since last year, no, nag-resign na ako. Dati ako plant nurse, tapos dati rin ako naging staff nurse. So, nung last year, dapat meron na rin akong papasukan na isa pang hospital. Kaya lang, parang hindi rin kasi ang salary ko lang nung nag-hospital ako is 3,000 per month, no? 3,000 per month, staff nurse ka. Tapos, paano, no? May family ako, no? So, parang, tapos mag-aaral na din yung anak ko that time. So, sabi ko, hala, tatanggapin ko pa ba tong offer nitong hospital na to? Okay? So, hanggang sa naging plant nurse nga ako. Nag-resign naman ako noong month of August last year. Kasi, hindi ko naman na-take yung boss na meron naman ako doon, no? Para kasing puro ako na lang yung pinag-iinitan. Do lahat naman ng ginagawang tasks is ako lahat, no? So, nag-resign ako. And that time, kakababa lang din ng husband ko. So, yung husband ko naman is na timing, no? Na ang dami na talagang trainings, no? Kasi seaman yung husband ko. So, ang dami niyang trainings, nag-exam siya. So, lahat ng parang naging ipon namin. Boom. Wala na. Kasi natapat din, wala na akong work. So, sabi ko, though yung husband ko talagang ayaw niya ako mag-work. No? Ayaw na niya ako mag-work talaga. Kasi gusto niya, pag tuwing daw na mauwi siya daw, is nandito ako na nag-a-assist lang sa kanya or nag-aasikaso sa kanila ng anak ko. So sabi ko naman sa sarili ko, nurse ako eh. So parang merong pressure na 4 years na natapos ko, wala man lang ako magiging earnings o hindi ako makakapag-provide. Gusto ko rin magkaroon ako ng sarili kong earnings. So doon nag-start na sabi ko, sige, ayaw mo ako magtrabaho. Magsa-search ako ng mga work from home. Yun. Nag-search ako na nag-search. Hanggang sa hindi ko alam kung paano ako nakarating doon sa kasi parang may na-click ako na link, no? Na parang vlog ata yun. Vlog ata ni Coach Laurent. Yun vlog ni Coach Laurent. Kasi siya yung naging sponsor ko. Tapos hanggang sa month na, natin, i-fast-pace na, month of March, no? Nakasakay naman na yung husband ko. Ang dami na kasi namin naging utang noon so kailangan na niya sumampa ulit sa barko. So, nung month of May na yon, ang dami-dami naming utang, no? Ang dami pa, nagbabayad kami pa ng utang noon. Simula nung March na nasan pa siya hanggang sa May na naging member ako. Kasi sabi ko, nakababasa ko na yung mga links, nababasa ko na lahat sa email marketing, no? Ganyan. Sabi ko, kailangan makasali na ako dito. Gusto ko nang sumali. Tapos, kaya lang, wala pa akong Ang iniisip ko naman is kasi kaka-enroll din ng anak ko na, nag-enroll na din kasi agad. So, sabi ko, nag-ipon muna ako ng konti. And ayoko rin na malaman ng husband ko na may sinalihan ako. And ayoko din malaman niya na na tawag dito, ginamit ko yung sa allotment, ganyan. Kasi, so yun, inipon-ipon ko muna siya. Sabi ko, sige, pag natapos na kami sa pagbabayad ng utang, no? Ayan,
mag-a-apply talaga ako dito. Tapos yun na, nakarating ako ng May. Ilang months yung hinintay ko para maka-apply lang. Kasi nga talagang baon, no? Nangutang kami sa tatay ko, nag-cash advance sa company. Talagang grabe. Isipin mo. Tapos nung May na yon, ayun na siya. Nakasali na ako. So, luckily, no? Hindi ko, tawag dito, nung month of May na yon, itong year na to, nung month of May na yon, natapos ko agad yung training and coaching ng within 3 days lang. Okay. Kasi since full-time naman ako, di ba? Full-time ko ginagawa yung business, and nandun yung eagerness talaga na sabi ko, kailangan matapos ko talaga lahat ng trainings na to agad. Kailangan makontak ko agad yung coach na naka-assign sa akin para ma-unlock agad yung mga steps. Tapos, hanggang sa, natapos ko nga siya, May 11, no? And May 11, nakakatuwa, no? Na after lunch, tapos ko na yung training and coaching, go with Coach Mau. Nung May 11 na yon, nakapag-start na ako mag-promote. Okay? Tapos, after one day of promoting, no apps, by May 12, nagkaroon agad ako ng result. Yung 1K chaching ko. Mabilis nga. Sabi ko kasi nung time na yon, sabi ko kasi May 9 ako naging member. Sabi ko, kailangan maka-earn agad ako nung dito. Para ma-prove ko naman sa husband ko kapag nalaman niya na may sinalihan ako, meron talaga nagiging result. So, nung May 12 na yon, hapon siya. Nagpunta lang ako, naligo lang ako that time, tapos nagpe-pray ako nung pabalik ako ng kwarto. Sabi ko, Lord, nakapag-start na ako mag-promote. Sana makakuha na ako ng chaching agad. Ng chaching agad. Yun talaga yung inaano ko doon. Sabi ko, kailangan namin to. Kailangan ko talaga ng chaching. Ganyan. Tapos nung pag-open ko nung email ko noon, meron nga chaching, you earned 1,000 commission, no? So talagang sabi ko, para very heavenly yung feeling. Yung ngayon nag-earn ka ng malaki, pero yung first income talagang parang wow. Iba talaga. Yeah. Sure. Okay. So, thank you sa sharing na yun, no? So, siguro yun yung isang magandang example talaga na alam mo yung kapag malaki talaga yung reason why mo, no, talagang magagawa mo siya ng paraan kasi I believe yun yung talaga nag-push sa iyo and para sa mga members natin talaga, no, na talagang kasi may mga minsan nakakausap talaga ako na members na ayun na nga na nahihirapan silang umaksyon, nahihirapan nilang gawan ng paraan yung mga trainings, yun na nga. Kasi para sa akin, no, I believe na kulang pa yung reason, yung nagiging reason why. At yun naman, no, nakakatuwa nga at sa shinare nga ni Alyssa, no, sa iba nakikita na naligo lang, nagka-chaching. Sa iba yun nakikita no? Pero sana guys, no, ito, no, i-take note niyo yung mga stories nila. I-take note niyo yung mga nangyayari sa kanila. May story behind that first chaching, no? Nakita niyo, nabaon sila sa utang, talagang baka muntik na mag-give up talaga, no? Muntik nang bumalik ulit sa trabaho, yung asawa niya no, nape-pressure na rin siya, no? May storya sa bawat chaching na yon. Okay? So hindi siya ganun kadali, pero once na talagang nag-focus ka sa reason why mo, makikita mo yung chaching na yun katulad na nangyari kay Alyssa, no? So nakakatuwa, nakaka-inspire, ang dami nagsabi dito talaga na nakarelate sila. Kaya kayo guys, kung sa family man, no, kung ano man challenge na naranasan nyo, no, focus ka sa reason why, tapos balik ka, no. And by the way, Alyssa, yun din pala, tanong ko lang din, nung sinabi mong mga trainings, paano mo ba ginawa yun? Like, inaral mo ba siya ulit or isang beses mo lang siyang tinapos? Actually, Coach, ako kasi nung time na nanonood ako nung sa 10 steps training natin, no, talagang as in focus ako dun sa pinapanood ko. Na ewan ko sa akin kasi ang ginawa ko that time, parang halos ini-skip ko muna yung meal ko or kumakain ako in front of my PC habang pinapanood ko siya. Tapos, talagang nakafocus lang ako. Hahayaan ko muna yung baby ko, yung anak ko na matulog ka lang siya na, matulog ka na. Paghapon. Nagano ko siya. Tapos,
hanggang sa sabi ko, kailangan matapos ko na agad to para ma-unlock na to ni coach. Tapos, talagang ini-internalize ko lahat yung mga word for word, lines na mga sinasabi ni Coach Edward dun sa trainings na yon. Kaya, nung time na parang, tapos while waiting, di ba, syempre, naghihintay nga na ma-unlock yung mga steps, di ba? While waiting, syempre, meron din ako mga binabalikan ng mga live webinar replays. So, yung mga live webinar replays na na-access naman ng mga members, binabalikan ko siya. Lalo na yung, di ba, meron mga live webinar replays na copy na mga tawag dito, yung magtuturo sa'yo how to earn your first stretching daw. So, ini-implement ko na rin siya along the way. Parang, ini-step by step ko na. Para hindi sayang yung paghihintay ko na ma-unlock yung steps. Habang naghihintay ako dun sa coach ko na ma-unlock siya. Ayun. Okay. So, yun, no? So, sana nakita nyo, no? Ayun, may mga nagsasabi nga, kailangan ko talaga ng first stretching. May kanina nagsabi nga, swerte daw ni Eliza kasi daw, buti pa siya. Nagkaroon na, one day pala nagkaroon ng stretching. Pero yun, no? Yung swerte na nakuha ni Eliza, pinaghirapan niya yung swerte niya, no? Hindi siya yung magic, hindi siya yung loto, no? Tignan nyo guys, no? Tignan nyo yung sakripisyong ginawa nga niya. Ibang mami siguro parang, ayun, mahayaan yung baby na ganun, parang di nila kayang gawin yun, pero ayun na nga, dahil na kailangan talaga ni Eliza, ginawan pa rin niya ng paraan, no? So, sa ibang members siguro, tignan nyo kung ano yung mga sakripisyo na kailangan yung gawin, no? Kasi, yun talaga success really requires sacrifice in your part talaga pero once na nag-push through ka, yung katulad nangyari kay Eliza, ang sarap sa pakiramdam, 'di ba? Eliza, nakasama ka sa FTP, 'di ba? Sa Top Earner Founders, 'di ba? So, yes, sarap sa pakiramdam. Ang ganda ng rewards talaga. Kapag talagang nag-focus ka lang sa reason why mo, nag-focus ka lang dun sa goal mo. Okay. So, sige, sa kwento na yun, no? So, ito na, one of the most exciting questions, no? So, sa'yo ba, Eliza, no? Dito sa Unity Network, sa paggawa in 4 months, sabi mo 4 months ka pa lang, no? Pero, ano na yung naging best day or best result mo in one day? Saka ano yung naging result mo or best month, okay, dito sa Unity Network? Okay. Yung best day ko, syempre, yung first stretching, no? First stretching, best day ko yun. Kasi syempre, very rewarding na kakastart ko pa lang, naka-earn ka agad ng first stretching. And then, wait lang. Ang saya anak ko. Sige, halika nila. Huwag ka makulit, Ayun siya. Lance, hello. Get out. Okay. Ayun, so, first stretching. And then, ayan, na-distract ako, no? First stretching. Then, ayan. So, yung best day ko naman, quiet. Okay. And then, yung best day na yun, na-earn ko yung 1K nga. And then, wait lang, ha? Sensya na. Mami Judy's. Dali na, wait lang. Please lang, please. Naman Tanay ko din mo. Kami bang members nakaka-relate sa ganyan? Sino mga dito, mga mami? Sige nga, mag-comment dyan. Sino dito yung mga members natin na mami? Huwag kayong maingay. Okay na. Ayan. Okay. Nawala tuloy ako. Asa na tayo? Nandun pa rin sila. Huwag kayong makulit! Nagagalit na ako. Live na live. Sabi ni Ronnie. Yeah. Okay. So, ayan nga. Best day ko, no? Is yung na-earn ko yung first stretching. And then, nung month na talaga namang parang nakapag-breakthrough sa akin, is yung month of July and August, especially yung August. Okay? Yung month of August ko kasi, na-earn ko yung 78,000. Okay? 78,000 in 1 month, no? In 1 month. Then, yung pinakamalaki naman na earnings ko in 1 day is 20,000. No? And, though medyo disappointed ako dun sa 20,000 kasi dun sa members ko, no? Sa members ko yun, supposedly, dapat sa kanila yun yung 20,000 na yun sa akin napunta since hindi sila nakaposisyon. Yun.
So, ang swerte ko kasi sa akin napunta. Yun yung benefit. Yes. Okay. Eh, kanina, may question kanina dito. Nag-basic to platinum ka ba agad yun? Nung time na yun? Yun nga eh. Meron akong advice sa inyo. No? Kasi, ako kasi ang nangyari sa akin is step by step. Nagsimula ako as basic. Kaya lang, no? Kaya lang, ang nangyari sa akin, ang daming commissions na tumapon. Okay. Ang daming commissions na tumapon. Ang tumapon na commission sa akin is 33,000. If I'm not mistaken. 33,000. Yun. Kasi nga, nung time na yun, talaga namang parang nagpe-play safe ako. Kasi sabi ko, kasi normal, di ba? Normal naman. Kasi first time ko talaga na sumali sa isang business na ganito. So, sabi ko, try ko muna ako mag-work. Mamaya, mag-position ako, tapos wala pala akong more earnings. Yun yung thinking ko noon. So, nag-play safe ako. And, nung time na nakaka-earn na ako, sabi ko, naku, ang daming katapon sa akin. Kasi nag-start ako basic. Yung pala, makaka-earn agad ako ng cha-ching. So, ang nangyari, ayun nga, tumapon nga yung maraming commissions na yun. Tumapon yung maraming commissions na yun, yung 33,000. Kasi nga, yung mga napa-basic ko na, agad-agad, nag-upgrade sila to gold eh. So, dalawa sa kanila agad nun is nag-upgrade to gold. So, 4,000 agad-agad yung tumapon sa akin that time na nagsisimula pa lang ako. Kaya, for those of you na gusto mag-start as basic lang tapos nag-iisip kayo na mag-play safe, no? For me, hindi, no? Kasi masasayang, ang daming masasayang talaga sa inyo. Okay lang kung okay lang sa inyo na yung sponsor yung kumita, no? Ayun. Siguro parang nabawi mo naman, no, nung nag-upgrade ka na. Yung iba mo namang members na hindi nag-upgrade sa'yo pumunta. So, parang nabawi. Pero syempre, Ayun. So, ayun, advice lang din naman yan ni Alyssa. Sa akin din naman, no? Kaya tumalon din ako agad to platinum. Kasi nakita ko yun, yung pwedeng kawalan, no? So, pwedeng ganun mangyari sa inyo na maranasan nyo muna bago kayo mag-upgrade or pwede kayong parang maging, i-foresee nyo na. It's up to you, no? Kasi mangyayari talaga yun. Minsan, dito sa Unity Network, may mga mapapapasok talaga kayo na hindi nyo mapipigilan yung pangarap, no? So, yun, ganun talaga ang nangyayari. Kasi hindi naman ikaw yung magbebenta ng upsell, di ba? So, yun. Ayan. Okay, so Alyssa, ayan, dami rin nagtatanong dito, no, about yung strategy mo. Sige, so I guess isang strategy doon, yung talagang mag-upgrade ka agad as soon as possible. Pero, regarding naman, no, para makuha yung mga results na yun, para sa'yo ba, anong parang favorite strategy na ginagawa mo para ma-produce? I think, ang sinabi mo, no, in one day, 20,000, yung pinaka-biggest day mo. Tapos, in 1 month, ulitin ko lang guys, no? I think 70,000, no? In 70. Grabe, laki yun. 78,000, no? In 1 month. So, ano kaya yung favorite strategy na ginagawa mo para ma-produce yung income na yun? Okay. Ito, ang ginagawa ko talagang strategy, coach, is only free traffic, no? Free traffic talaga ako. Grabe. As in lahat, no? As in lahat na naging earnings ko from free traffic siya. So, what I did, diba, nasa ano natin yun nasa trainings din, nasa mga live webinars, tinuturo yun, na mag-join ka sa mga online business-related groups. And, hindi naman yung dapat yung mag-join ka lang sa isang business-related groups, no? But, tingnan mo yung dami ng members ng group na sinasalihan mo. Plus, baka naman nag-join ka nga ng group, kaya lang, hindi naman, hindi siya online business-related group. And then, tapos ngayon kasi ang ginagawa ko since nag-free traffic nga lang ako, sabi ko mag-explore naman ako na mag-try din ako mag-FB ads. So ngayon, nagtatry naman ako mag-FB ads paunti-unti. Tulungan niyo ako mag-FB ads. Tapos yun, talaga naging consistent lang ako, no? In-apply ko lahat.
yung tinuro na sinabi sa mga live webinar natin na para before ka mag-start, linisin mo muna yung timeline mo, mag-add ka ng friend doon sa FB mo. Naging coachable lang talaga ako, no? Naging consistent ako sa pag-take ng action. And talagang hindi ko in a day, no? Every day. Talagang hindi ko pinapalampas yung day na yon. Na wala akong naipopost, hindi ako nakakapag-share ng content sa mga groups or even sa timeline ko. And then, talagang, nasusimula kasi ako, coach, no? Kasi di ba mag-i-start tayo kaka-build muna tayo ng credibility. So, ang nag-start ko nun, ang ginawa ko is nung habang nagpo-promote ako, hindi lang yung links natin yung sinishare ko, no? So, together with our link, no? Nag-share ako ng money tips everywhere sa mga online business groups. Ganun yung ginawa ko, financial literacy. No? Kasi alam ko, no, ngayon, di ba, sa hirap nga ng life natin ngayon, ang kailangan nila is magkaroon sila ng something na valuable content na makikita from you or kahit kanino na pwede nilang i-adapt in life nila. So, ganun yung ginawa ko. Nag-share ako ng money tip every day. Nag-start ako noon last week ng May, tapos June, tapos July, ganun. And then, ngayon, pasulpot-sulpot na lang yung pag-money tips ko eh. Pero ganun yung ginawa ko talaga nun. Hindi lang yung parang puro benta, no? Hindi puro benta. Kasi ang pangit kapag puro benta. Kailangan makapag-provide tayo ng valuable content sa kanila. Ng something na pwede nilang i-apply sa sariling life nila. Okay. Doon ba sa mga video na ginagawa, I guess video ba yun or blog post lang yung ginagawa? Mga blog post yun. Blog tapos post. Tapos nito, nag-start na rin po ako mag-FB live. FB live rin ako. Later na it out. Ngayon, nag-FB live na rin ako. So, ayun. No, sa simula talaga, no? Kasi yung sa 30 days tip, di ba? Talagang lahat ginawa ko siya. Naiwan lang si FB Live nung umpisa. Sabi ko, parang nakakahiya na mag-FB Live. Di ko alam yung gagawin ko. Ano ba sasabihin ko siya sa FB Live na yan? Tapos hanggang sa ang sinimulan ko, no, ang nagsimula ako doon kasi di ba may mga email swipe files tayo. Ang unang-una kong ginawang FB Live is yung story ni Michael, yung patay si Michael. Yun lang, nag-start lang ako sa ganun na, nag-share ako ng story. Tapos, parang nag-FB live ako to inspire. Yung ganun lang nung una. At first, yun yung ginagawa akong FB live. Hanggang sa, quiet baby, stop it. Okay. Later na. Tapos, nung ano na, tapos yun, ayun, pinagtatawanan na nila. Tapos, ayun nga, hanggang sa, nag-start na ako sa tawag dito, na nag-FB live na rin ako, nag-share ng mga helpful tips dun sa timeline ko, ganyan, sa mga partners natin. Ganun na lang yung ginagawa ko nun. Nasanay na rin ako na mag-FB live. Alright. So guys, so, I hope na tinake note nyo yung shinare ni Eliza, no? So I guess, ito yung kasabihan nga, no? You don't have to be great to start, no? Kailangan mo lang talaga mag-start para maging magaling ka. May mga humahanga kay Coach Eliza nga, na yun na nga, galing niya magbigay ng tips. Ang galing niya magbigay ng sharing, no? Pero yun na nga, dahil na nagsimula muna siya at doon siya naging magaling. Okay, at doon sa mga nagsasabi na kailangan daw talaga mag-video para kumita ng malaki, no? That's not true, no? That's not true. Kung nangyari kay Eliza, nagsimula muna siya sa blog post, no? So I guess it's the strategy din sa in-apply niya. And by the way, doon ba sa ginawa mong pagba-blog post din, Eliza, may format ka bang sinusunod? Like katulad, meron ka bang sinishare, tapos sa bandang dulo, parang may ganun ka ba? May parang format kang sinusunod? Pa nagba-blog post ka? Mm-hmm. Pag nag-vlog post kasi ako, no? Kasi minsan nagwa-watch din ako ng mga
stories nila, mahilig kasi, mahilig ako manood ng mga parang inspiring na mga videos. Tapos, mostly kapag ang pinapanood ko yung kay Chinky Tan. So, pag may napupulot akong something doon kay Chinky, talagang inaano ko siya. Sinishare ko rin, no? Parang gagawan ko siya ng vlog or kaya naman gagawan ko ng FB Live na isi-share ko yung kung ano yung natutunan ko dun sa certain na tao na yun. Ganun lang po. Sinishare ko kung ano yung mga bago sa pandinig ko. Tapos, yun, sinusulat ko na siya na nakakagawa na ako ng blog post. Katulad ng hindi lang sipag at tiyaga yung kailangan sa isang business. Kasi ang more important is yung magkaroon ka muna ng knowledge. Kasi kahit puro sipag at tiyaga lang yung meron ka, no? Kasi lahat naman tayo pwedeng magsipag at saka magtiyaga eh. Ang kulang is yung knowledge talaga. Okay? Knowledge na paano mo pa mapapalago, paano mo pa magagawang successful yung isang business mo. Kaya nga, nagkakaroon din pa ng mga seminars, mga ina-attendan ka mga trainings. Kasi kailangan mo muna talagang magkaroon ng learnings muna, ng knowledge. Okay. So, doon yun, no? Kasi guys, sa totoo lang, parang mas, ito rin kagandahan dito, no? Kapag nag-share ka rin, no? Mas nauunawaan mo yung binasa mo. Share mo siya. Okay? I don't know kung paano ganun, no? Hindi ko rin ma-explain, Sa totoo lang. Hindi naman ako psychology expert, no? Hindi, kahit teacher ako. Okay? Hindi ko maipaliwanag ng maigi, pero parang ganun nagwo-work talaga, no, para mas maunawaan natin. Pag tinuturo natin siya, kapag i-explain mo siya sa ibang tao rin, no, mas tumatatak sa isip mo eh. Okay? Parang ganun, no. I believe yun din nangyari kay Eliza din. Pero ito pala, Eliza, paano mo siya pinapapunta sa link mo galing doon sa blog post mo or sa pinost mo sa Facebook? Parang ginagawa ko lang din, Coach, is yung una muna, syempre, magpo-post ka ng content na may value, no? Hindi yung agad-agad na click mo tong link na ito para dito ka magsimula. Hindi ganon. Nagpo-provide ka muna ng value, tapos nag-share ka ng something na mga financial literacy nga, magkwento ka about your life. Kasi mostly naman ang mga naging vlog ko, talagang mga stories ko noon, no? Stories ko during college noon, na-experience ko na umuwi ako from Mega Mall to Bulacan, 10 pesos lang ang dala ko. Ganyan. Seryoso yun. Hanggang sa malilid sila dun sa link na meron ako. Kasi, sige, kwento ko yung way back nung college ko. That time kasi, ginawa ko siya ng story, no? Kasi true to life story siya. Yung 10 pesos ko na yon, nakauwi ako from Mega Mall to Bulacan, no? To Bulacan. Alam niyo ginawa ko that time? Ang ginawa ko that time, nakapag-van pa ako na papuntang Mega Mall from school. Tapos, from Mega Mall, sumakay ako ng bus. Kasi usually ang ginagawa ko is pag-check ako ng wallet ko and then magbabayad na ako. Pag-check ko ng wallet ko, sabi ko, damn, 10 peso coin na lang itong laman ng wallet ko pala. 10 lang, 10. Sabi ko, paano naman ako makakauwi ng Bulacan nito? So, ang nangyari, ang ginawa ko talaga is nagtulog-tulugan ako dun sa bus. As in, nagtulog-tulugan ako sa loob ng bus. So, parang, hanggang sa, siguro, hindi ko alam kung dinedman na lang ako nung conductor nung bus na yon. Tapos, ginamit ko siya sa vlog ko na ayoko nang mangyari yun. Ayoko nang mangyari yung same circumstances and same event na ganyan na magugulat ka, wala na pala naman itong wallet mo, no? Kasi kapag college ka, di ba? Kapag estudyante ka, talagang labas ka lang ng labas ng pera eh. So, wala kang knowledge, no? Wala ka talagang knowledge sa sa pag-budget, ganyan. So, sabi ko, hindi na mangyayari sa akin to this time. Lalo ngayon na meron akong business. Ayoko nang maulit yung uuwi ako,
na 10 pesos lang yung laman ng wallet ko. Grabe. So, yun. Isa yun sa mga naging vlog ko. Ayos. So, grabe. lead sila na sinig ko. Okay, no? So, I hope na nakita niyo yan, guys, na kung paning, kasi, may iba kasing members, alam mo, naghinahanap talaga, ano ba yung format, ano ba yung tamang format, pero kasi, I believe din sa nangyari kay Eliza, no, yun yung sinasabi nga sa sales, no, yung gasgas na people will buy from you if they like, trust, and know you. No? Minsan kapag ganun na kapag nakaka-relate na sila sa'yo, minsan sila na yung sasabi, uy, ano ba yung link mo? Ano ba yung business mo? Gusto kong mag-join sa'yo, hindi sa produkto. Gusto kong mag-join sa'yo, hindi dahil sa company. Gusto kong mag-join sa'yo dahil sa'yo. Minsan may ganun no? And I believe yun yung nangyari kay Eliza, kaya nga bakit dun sa blog post na yun, may mga humihingi na ng links niya. No? So I hope nakikita nyo paano yung strategy, no? Paano niya nagawang malink papunta sa yung malink yung blog post yung kwento niya papunta dun sa business. Ibig sabihin, tinrato niya yung business na siya mismo. Hindi yung Unity Network, hindi yung produkto, pero siya mismo. Ibig sabihin, yung tao na yun, nag-join dahil sa kanya. Hindi dahil sa Unity Network, hindi dahil sa apps, pero dun sa kwento niya. No? So may mga ganong klaseng strategy. No? Kaya, yun. Kung hindi ka marunong magkwento, hindi ka marunong mag-post talaga, ito na yung pwede mong sundan, yung ginawa ni Eliza, no? Talagang kinwento niya, no? Para makarelate sa kanya. Okay? Wala nang tinatagong sikreto, binigay na niya mismo yung sikreto ng strategy niya, no? So, ayun, sa mga naghahanap pa ng sikreto dyan, I hope na tinake note nyo yung share ni Eliza, no? So, ito, and ayan na, no? Ito, actually, nakita na ng mga members natin dito, no? I believe you're a busy mom talaga, no, Eliza? Pero paano mo siya nagagawa? Paano mo nasi-schedule yun, no? Yun na nga, habang nag-webinar, may baby ka, di ba? So, paano mo nagagawa nasi-schedule yung business mo kahit alam mong busy ka talaga sa family mo? Ayan. Kasi di ba nag-school naman na yung anak ko, toddler. So, nag-school na siya and then by morning, di ba, ihahatid ko sa school. Pag uwi ko ulit ng bahay, by 9 a.m. to 10 a.m. habang wala pa siya sa bahay, talagang pure yung APS lang natin, yung business lang natin yung ginagawa ko. Talagang nag-focus ako doon. And then, kapag nandito naman siya, by hapon naman kasi talagang nagnanap yung anak ko. So, diyan din, continue ako. Morning, tapos, nag-aalat talaga ako ng time for our business talaga. So, ayun. After ko maghatid, morning, mag-FB live ako, 10 a.m., ganyan. No, hindi naman consistent lagi nag-FB live, no? Merong certain day lang or makatripan ko lang na mag-FB live. Sabi ako na mag-FB live ako, ganyan. At 10 a.m., lagi yun. 10 a.m. yung ginagawa ako. Kasi nga, yun yung time na talagang super, ako lang yun, nandito, and yung anak ko is nasa school. Okay. So parang inalam mo yung schedule talaga ng anak mo tapos nilagyan mo na lang ng schedule, no, kung ano yung kaya sa oras, no? So yun. So paraan talaga, guys, sa umpisa, no? Yun, no? So dito sa interview na to, may mga na-interview na ako mga full-time employee. Yan si Eliza, no, full-time mom na sobrang busy sa baby niya. Meron din ako natanong na unemployed, no? Paano niya minamanage yung time niya. Kaya dami kayong makukuhang mga yun. Para tayong nasa isang restaurant, kumukuha kayo ng menu, ano yung pipiliin ko sa sitwasyon ko. So dito sa members natin, dito mga milyonaryo, no? May mga full-time mom, full-time dad, full-time worker, no? Unemployed, no? Sana makakuha kayo ng notes paano. Kay Eliza, ginawa niya lang ng paraan talaga. Inalam niya yung schedule ng baby niya. Tapos, yung mga natitirang schedule niya, talagang pinilit niya yung business niya. Hindi siya nanood siguro ng TV, no? Ewan ko, hindi siya nanood ng talaga. Wala. Ayun, mga gano'n. Pero, hindi ko sinasabi na no? Ayun. So, hindi ko sinasabi na masama manood ng TV, no? Pero at least, ibig sabihin lang naman, know your priorities talaga. No? Kung priority mo is matapos yung teleserye, yun talaga yung matatapos mo, di ba? Pero kung priority mo is gawin yung pangarap mo, yun yung nangyari kay Eliza, nakuha niya yung 20K in one day, nakuha niya yung 78K in one day dahil sa sakripisyo na ginawa niya. I hope, guys, wag niyo isipin na parang swerte to, no? Wag niyo sabihin na parang paborito si Eliza ng apps. Hindi ganun, no? May sakripisyo na nangyari talaga. Yun yung shinare niya dito. Okay, so thank you sa sharing. Yung dami na inspired dito. Okay, so
I guess, Eliza, sinare mo na yung daily activities mo, tagang blog post lang, saka FB Live, no? Sa ngayon, kasi yun kaya pa ng time, no? Pero, I guess, sinare mo na rin pala yung first commission mo, no? Kasi usually yung tanong ko, which is yun na nga, sa mga blog post mo. By the way, guys, isang reason din yun na hindi talaga kailangan may resulta ka muna, no? Yung sinare nga ni Eliza, yun, nagsimula muna siya sa puso niya, no? Sa mga stories niya. No, yun yung naging resulta niya siguro, yung pag tulog-tulogan sa sa band, no? Yun yung naging resulta niya, yun yung shiner niya, no? Pwedeng gano'n kasi yung mga nakaka-relate doon. Okay, so sige, dito na tayo sa question na to, no? Sa'yo, Eliza, ano kaya yung biggest challenge na experience mo sa business na to at paano mo yun nasolusyonan? Biggest challenge is talagang first thing is yung family ko, no? Challenge talaga. Kasi, lalo na sa nanay ko, kay maingay. Kasi, kasi, syempre, hindi pa, not everybody is open for this kind of business. No? Kasi, ang thinking nila agad is kapag sumali ka sa ganito is networking. Hindi nila nakikita yung, alam mo yun, yung good side. Kasi, umpisa talaga, inaano nila ako, nasabi nila, alos buong family ko, buong relatives, ganyan. Sabi nila, ano din mga pinagpo-post mo? Mamaya, mas-scam ka dyan. Ganyan sila. Mamaya, mas-scam ka dyan. Tumigil ka na, ganyan. Hanggang sa ako, parang, minsan parang gusto mo lang din sumabog na sabi ko, ano ba naman tong mga to? Ginagawa ko naman tong business na to, hindi para sa akin lang, pero for my own family. No? Para matulungan ko yung husband ko. So, hindi ako nakinig dun sa kanila. No, siguro kung nakinig ako sa kanila, na-stop ko na. Although nandun ako sa point na talagang parang, kasi, di ba na-earn ko agad yung first commission ko, yung first cha-ching ko. Hindi naman porket na-earn mo yung first commission mo agad-agad, is magsusunod-sunod, no? Magsusunod-sunod agad siya. Ang nangyari is parang every other day, or minsan, ilang days ang lumilipas, wala kang earnings. So, hanggang sa pumapasok din sa akin yung mga sinasabi nilang negative, na sinasabi nila na ngayon lang yan, sa simula lang yan, papakitain ka, no? Sa simula lang yan, papakitain ka. Kita mo, wala ka pa earnings ulit ngayon. O, tapos ganyan. So, sabi ko, parang naano rin ako na, oo nga, bakit ganun? Parang, pinatry lang ako makakomisyon. So, kung nakinig ako nung mga times na yon dun sa kanila, no, lahat sila kasi against sa akin, no, dun sa business na ginagawa ko. Parang, siguro wala ako dito ngayon, hindi ako naka-earn ng first income, 6-figure income ko. And then, konti na lang, no, nasa matching bonus na. And yung challenge din is, tawag dito, isa pa sa challenge is yung talagang, minsan, ang challenge kasi sa akin, minsan kasi, di ba pagod ka na, full-time mom ka, kasi nga, so, parang, kailangan, makapag-alat pa rin talaga ako ng time, dito sa business natin. Everyday kailangan, kahit na, hindi ko, malubos-lubos yung at least 8 hours a day, no? Makapag-spend ako ng at least 2 to 3 hours. Yun yung challenge sa akin nung nakaraan, nung nitong mga itong nangyayari na to. So, ayun. Okay. So, yun, no? Actually, yan yung isa sa pinakamahirap na challenge talaga. Lalo na pag yun yung pinakamasakit na natin, sa totoo lang nararanasan, no? Yung, minsan yung mga taong mahal pa natin, yung pa yung mga hindi naniniwala, no? Yun yung masakit talaga minsan. Pero, that's good na kahit na ganun, parang siguro habang nagsusulat ka ng blog post mo, nakaganon talaga tenga mo, no? Talagang hindi mo makikinig. Mangyayari to, no? So, ayun. Kaya it's up to you then, guys, no? Kapag yan, may mga nag-share din dito, no? Talagang, yan, kanina may nakita akong comment, relate much daw, negative hobby. Baka siguro negative asawa rin niya. Asawa niya, baka negative, no? So, ganun talaga, guys, no? Ganun talaga. Pero, yun na nga ano pa rin yung priority mo, no? Ano pa rin yung priority mo? Kung priority mo pa rin talaga is talaga makinig dun sa mga, ayun, kasi minsan, ito rin yung nag-work sa akin, no? Katulad yung daddy ko rin, no? Medyo dati hindi talaga siya okay sa ginagawa ko.
Pero inisip ko na para sa kanila din naman tong pinaglalaban ko, para sa kanila din itong ginagawa ko, I guess yun din reason ni Eliza, siguro para sa baby niya, 'di ba? Hindi naman para sa kanya, para sa kanila din siguro, pero may bigger why pa, may bigger reason pa kaysa makinig doon sa sinasabi, no? Actually, yung ginawa ko dati talaga, nagkulong ako sa kwarto ko habang nagvi-video vlog ako, yung ganun, no? So, minsan magmumukha kang weirdo talaga sa family, no? Ba't di ka nakikinig sa kanila? Minsan magiging ganun ka, aloof ka. Minsan, ganun. Ang pangit sa pakiramdam talaga maging ganun. Pero, do you have what it takes para gawin yon? No? Do you have what it takes para makita mo yung sarili mo na may resulta? Mapakiramdaman mo na naibibigay mo yung resultang yon. No? Yun na nga. Like I told you nga, sabi ko nga sa inyo, diba? Sakripisyo. May sakripisyo na nangyayari. And yun yung nangyari kay Eliza. And sa inyo, na may same challenge din, kaya nyo rin yan. No? Pero of course, focus on your biggest why, your reason why. Focus yung goal, no? Kung anong gusto mong makuha. Huwag dun sa makinig dun sa iba. Okay? Ikaw yung may alam kung anong gusto mo, hindi sila. Kaya dapat makinig ka muna sa sarili mo kung ano ba yung gusto mo. Okay? So, yun. So, ayan, no? So, sabihin natin, Zaya, so thank you sa pag-share na. I hope na maraming nakuwang notes yung mga members natin, no? By the way, dyan, ang dami na-inspire yan. Si Liza, na-inspire daw. Ayan, so na-inspire daw siya. Yan, daming nakaka-relate. Si Meffy, nakarelate din daw sa kwento mo, Eliza. Ayan, so wow, so inspired, sabi ni Lizelle. Ayos, so yun, no? Grabe, lupit na itong interview na to. I think one of the best interviews to, down to earth, no, na interview talaga na kahit sino makaka-relate. And I hope mag-take note kayo at i-apply, wag lang notes, pero i-apply nyo rin siya, no? So ito, Eliza, no? Sabihin natin isang newbie pumasok sa team mo. Okay, talagang newbie siya, no? Pero nakita mo naman na talagang ang laki ng desire din niya, no? Parang sabihin natin sa'yo din, parang ganun din, no? Ano kaya yung pwede mong ituro dun sa taong yon para makatulong sa kanya makuha yung first result niya? Ayan. Dun sa magiging member ka na yun, halimbawa, member kita, no? Member ko. Tapos, or kaya sa isang newbie, ang advice ko talaga is, pinakauna is talagang maging coachable, no? Lagi ko naman sinasabi yun sa mga nagiging nakakausap ko. Kasi kapag nag-aano sila, nagtatanong kasi talaga agad sila, no? Kikita ba ako agad? So, ang sinasabi ko is talagang, alam mo, depende kasi yan eh, no? Depende sa'yo yan. Kasi, kikita ka, hindi ko masasabi nakikita ka kaagad. Kasi mostly naman talagang nagiging honest ako sa kanila na kung wala silang gagawing action, kung maghihintay lang sila na wala silang ginagawa, nagpa-member lang sila, talagang paano ka kikita, no? Kailangan may gawin kang action. So, maging coachable ka lang, sundin mo yung trainings, lalo na kapag nandun ka na sa 30 days traffic implementation program, kaya yan nabuo, no? Kaya nandyan lahat yung mga different marketing strategies, yung sharing Inspire TVs, mga vlogs, ganyan, yung pag-share ng FB Live, mag-FB Live ka, mag-FB Ads ka. It's kasi, ang reason niyan is para malaman mo, no, kung saan ka magkakaroon ng most traffics, no, ng maraming clicks, ganyan, and kung saan mo makikita kung alin yung parang mag-work sa'yo. Okay? Kaya, andyan yung marketing strategies. And, yung iba din kasi sa, yung iba, no, natapos na daw nila yung 30 days tip, pero wala pa rin earnings. Ang tanong ko naman lagi is, naging consistent ka ba? Itinutuloy-tuloy mo pa rin ba yung pag-take ng action? No? Kasi dito sa business natin, it's a number game. Yun sinasabi ko sa nila, number game talaga siya. Kasi the more na naikalat mo, no, the more na naikalat mo yung unique links na meron ka, the higher the chances that you'll get high results too, no? Kaya lang, syempre, dun sa mga sinishare mong unique links, kasi nandiyan na yan, no? Naghihintay na lang yan na maging useful or maging parang effective. So, ang kailangan mo is, kada magpo-post ka, talagang lagyan mo ng content. Hindi yung link na link lang. And, talagang wag kang magmadali, no? Wag kang magmadali na makuha mo agad yung earnings, no? Tapusin mo yung training, wag kang mainip na
ang tagal naman ng coaching ko. Bakit naman, ang tagal ko naghihintay ng coaching ko, ganyan. Gusto ko na mag-start. Huwag kang mainip kasi talagang mas magandang, tawag dito, practicing mo na rin yung patience and perseverance nga, di ba? Maging patient ka lang, no? And then, aralin yung mga trainings na nandyan, no? Manood ka lagi ng live webinars natin. Especially, kapag nagla-live webinar nga, marami kang pwedeng makuha pa na mga strategies. Pwede kang matuto, no? Lalo kapag newbie ka, i-advise ka, linisin mo yung profile mo. Kasi yun yung isa sa mga lagi ko sinasabi dun sa mga newbie na member ko. Linisin mo muna yung profile mo. Kasi minsan kapag chine-check ko yung profile nila, parang nagiging online bentahan group na yung timeline. So, tapos makikita ko iba-ibang, okay lang, no, na member ka na iba-ibang company, iba-ibang product yung ino-offer mo, pero yung timeline mo, linisin mo siya. Kasi, parang ang mangyayari is, naging online bentahan group na yung puro ka na lang benta, plus, link na link lang yung makikita pagdating kay APS. Link na link lang talaga. So, paano? Kasi di ba, bakit ba nandyan yung mga tao, no? Bakit nandyan yung mga tao sa FB Live? Sa FB? Bakit sila tumatambay dyan? It's because naghahanap sila ng content, no? So, kung link na link lang yan, ano yung binigay mong content dyan? Link lang yan. Ano yan? Parang hindi sila ma-attract dun sa pinost mong link. Parang ganun. And then, pag sinabi sa'yo na mag-join ka, maghanap ka ng mga groups na pwede mong salihan, sumali ka dun sa mga online business-related groups na yan. And, no, kasi okay lang, sige, mag-join ka dun sa mga online business-related groups na yan. Kaya lang, take note din yung dami ng members dun sa groups na sinasalihan mo. Kasi mostly, baka naman ang sinasalihan yung group, napaka-konti lang ng members. Tipong 1,000, yung iba 100. Kasi merong mga ganun eh. Tapos dun lang sila nagpo-post. And maging consistent, no? Talagang maging consistent ka na mag-take action. Hindi yung nag-post ka today, tomorrow, sasabihin mo, ayokong mag-post. So, mas maganda kung consistent ka. Kasi, kung magiging consistent ka sa pagpo-post mo, no? Kung magiging consistent ka lang sa pagpo-post mo, makaka-build ka ng rapport dun sa mga tao na nakakakita, na lagi ka nagpo-post, lagi kang may sineshare, parang mapafamiliarize sila sa'yo. Yung mukha mo, yung itsura mo, yung mga contents mo, mapafamiliarize sila sa'yo. Hanggang sa kapag naalala nila si apps, ikaw na yung babalikan nila. No? Yung parang ganun. Yun lang. Okay. So, yun, no, guys, very direct to the point talaga kung paano share nga ni Alyssa, no? So, ayun, maybe yung reason din kung bakit hindi ka pa kumikita kahit sabi mo nga, kahit sabi natin, sinabi mo na nga na ginagawa mo na or ginawa mo na, no? Maybe may mali kang, sabi natin, may nalimutan kang steps sa 30-day traffic, no? So, kailangan mo i-review ulit. Okay? So, yung tanong doon, yun na nga, yung sabi nga ni Alyssa, either yung patience or yung perseverance mo nga, no? Yung gano'n, no? Kasi sa totoo lang, no, sa business kasi, no, medyo delikado kapag nakikinig ka sa emosyon mo. Okay? Kailangan focus ka muna sa kailangan mong tapusin. Focus ka muna sa goal mo. Kasi kapag naging emotional ka, dyan ang lumalabas yung procrastination, dyan ang lumalabas yung katamaran, give up, no? Pero kapag alam mo yun na parang pinilit mo na yung sarili mong makuha yung goal mo, talagang basta gagawin ko to. Okay? Makukuha mo din siya, no? Pero yun na nga, minsan madidistract ka sa mga emotions. Kaya kailangan, you have to be in control with your emotions. You have to be bigger than your emotions nga, sabi, no? So yun. Kaya yung reason, possible kung bakit di mo pa nakukuha yung cha-ching or gano'n, no? Or yung result mo, baka may nalimutan kang step. Okay? Or, baka kulang ka lang sa consistency pa. Possible na ganun. Or, baka hinahayaan mo yung sarili mong ma-distract sa mga araw-araw na nangyayari. No, katulad ngayon, di ba? Nadidistract si Alyssa kanina pero siya yung nanalo. Di ba? Webinar na kailangan tapusin ngayon. No? Yung sakripisyo yun, of course. Baka nalungkot yung baby niya pero may kailangan talaga siyang gawin ngayon. Maliit na sakripisyo
siguro magbabawi siya sa baby niya mamaya, no? Pero kailangan pa rin niyang tapusin, di ba? Kasi yun, ganun yung ibig ko sabihin, guys, no? Ganun yung ibig kong sabihin na pwede kang makinig sa emotion mo na, ay, kawawa naman si baby, mamaya na mag-webinar, parang ganun. Pero hindi, may kailangan kang tapusin, no? So yun ako, wala pa akong baby, ganun nakaka-relate sa ganun, no? Pero yun na nga, yun lang yung point na gusto kong makita nyo, guys, no? It's your perseverance, it's your patience din siguro, pero kung gaano kalaki yung goal mo, kung karapat dapat ba talagang ipaglaban yan. Kasi kung hindi, possible, yun yung reason na tumipigil sa'yo. Baka maliit pa yung dahilan mo na pinaglalaban mo. Okay? So, yan. So, sige. So, Alyssa, sige. Last na lang din bago natin tapusin yung interview, bago tayo mag-proceed sa Q&A. Ano yung pwede mong ibigay na message sa mga members natin, no, na ginagawa yung business natin dito sa Unity Network? At saka siguro pati na rin dun sa iba na gusto mag-start ng online business, possible na baka gusto rin magsimula dito sa Unity Network, dito sa apps. No? Ano yung pwede mong ibigay na advice sa kanila? Okay. Sa mga members, no, sa business natin, meron lang ako share, no. Kailangan meron tayo ng four key attributes, no. Yung desire, direction, discipline, distraction radar. Yung desire, okay. Yung desire, dapat meron kang willing ka na makadevelop ka pa ng more KSAs. Ano ba yung KSAs? Yung knowledge, tapos yung skills and abilities na magagamit mo in the long run, no? Magagamit mo. So, yung mga challenges na may encounter mo, it will really test your boundaries, eh. The challenges that you're going to encounter will test your boundaries, forcing growth. So, yung desire dapat nandyan yan. Strong desire na gustong-gusto mo yung ginagawa mo. And then, next one naman is yung direction. Dapat willing ka na matuto pa ng more, no? Lagi kang empty cup, no? Na pwedeng buhusan ng mga learnings. Aralin mo, makinig ka, paano yung mga successful people, paano nila na-achieve yung goal nila, yung income goal nila, paano sila naging successful, imimik mo, gayahin mo yung strategies na meron sila hanggang sa you are carving out your own path na din, no? Na nakakagawa ka na rin ng sarili mo rin na path. And then, sunod naman is yung discipline, no? Sa discipline naman is, success is within our reach naman talaga, no? Kung magiging consistent tayo sa ginagawa natin. And kailangan magkaroon tayo ng habit na araw-araw gagawin na natin siya hanggang sa masanay ka na magiging masasabi mo na welcome to new normal, no? Yung habit na yun, welcome to new normal. Tapos hanggang sa nakasanayan mo na lang siya, no? Tapos naging discipline ka na lang talaga. Huwag mong isipin na yung discipline na sinasabi ko is in a negative way, no? Pero yung discipline na yun is talaga namang, think of discipline na as the joyous pursuit of your own dreams, no? Tapos, magkaroon tayo distraction radar. Ako, di ba, hindi na ako nanonood ng TV. Hindi ko sinasabi na huwag kayo manood ng TV. Hindi ko sinasabing huwag kayo manood ng YouTube videos. Hindi ko sinasabi na manood kayo ng Game of Thrones, ganyan. Pero, for me, kung gusto nyo talaga na magkaroon ng result and talagang alam nyo yung reason why nyo, talagang darating ka dun sa point na makakalimutan mo na yung TV, makakalimutan mo na yung, okay lang, sige, manood ka. Basta makapag-alat ka, no? Makapag-alat ka talaga ng time, kahit 2 to 3 hours lang. Lalo na kung employee ka, makapag-alat ka lang 2 to 3 hours dun sa business mo. Pag dun sa time na yon, sa schedule na yon, dapat puro yun lang yung gagawin mo. Okay? Huwag ka ma-distract dun sa mga bagay-bagay na nasa paligid mo. Ayun. Drive traffic nga no? Sabi nga, yun yung pinaka-income producing activity talaga natin, no? And how about dun, Alyssa, dun sa mga sabihin natin, yung mga possible na, naging interested lang din sa apps or sa Unity Network na
ayun na baka gustong anong pwede mo maibigay or doon sa mga Filipinos na balak pa lang mag-online business, no? So ano yung pwede mong maibigay na advice sa kanila? Ayun, dito sa business namin, for those of you na gusto mag-apply as member, no, and nag-attempt na mag-apply as member, maganda yung business na meron kami. Kasi dito, meron kaming one-on-one coaching. So, talagang, hindi ka may iwan mag-isa. Okay? Hindi ka mag-isa. Like nito, nandito tayo sa community ng Unity Network. So, kahit na, hindi mo iisipin talaga na mag-isa ka lang na ginagawa yung business. And, ako na yung nagpapatunay, no, na this business is really legit, no, and it will really help you to achieve your income goal. Hindi man ganon kabilis, no, kasi nga, diba, hindi naman tayo yung get rich quick na na program. Talagang kailangan magtanim ka muna ng magtanim, no? Magtanim ka ng magtanim hanggang sa ma-earn mo na rin yung ini-aim mo na income goal. So, dito sa amin, kung talagang decided ka and isa kang entrepreneur na gusto mong kumita din, ma-reach mo yung income goal mo, APS is really a good business. Affiliate marketing is life, no? Living the laptop lifestyle talaga. Sarap maging statement sa t-shirt, Affiliate marketing is life. Okay. So, yun. So, thank you, Alyssa. And by the way, kanina may binanggit ka, ilan na lang bago mo makuha yung matching bonus mo? 8K to go. 8K. Grabe. Tapos 4 months mo lang ginawa, no? Yung business. 4 months pa lang. Grabe. Congrats. Palakpakan. Yan. Congratulations, Alyssa. Makukuha mo na rin yan, no? I guess this month or baka next month, baka meron ka na nung matching bonus mo. I-interviewin ka na ni Coach Edward niyan tungkol sa matching na yan. Okay. So, yan. So, guys, I hope marami kayong napulot na key ideas. Marami kayong napulot ngayon, no? Ngayon, lalo Monday, start of the week, no? Start of the week, kaya marami kayong ma-apply agad, no? Para gawin yung negosyo mo. And yun nga, guys, doon, kung sakali naman interested ka dito, ayun, kung sakali interested ka, mag-start dito sa community namin, no? Kung paano yung culture namin, paano namin ginagawa yung business namin. Basically, nagkakaroon ka na ng preview kung paano, no? So, yun. So, ang kailangan mo lang naman gawin, i-check mo yung email mo kasi kung nakakatanggap ka ng email from Coach Edward, for Mina, or sa Unity Network, ayun doon yung instructions kung paano. Okay? Or, i-message mo lang yung nag-share ng video na to. Itanong mo lang sa kanya ano yung link ano yung link ng details tungkol sa apps, no? So i-message mo lang siya saan mo napanood tong video na to para tanungin yung details tungkol dito at paano ka maka-start. Okay? So yun, so sa ating members at saka sa mga non-members din, yung mga nanonood, ating viewers, sige, magbigay siguro tayo ng sabihin natin ng 10 minutes of Q&A kay Alyssa sa mga strategies niya, sa mga ginagawa niya, no? Baka may questions kayo dyan na kailangan yung ng linaw pa, pwede niyo tanong si Alyssa ngayon habang kuha rin natin yung oras niya. Okay? So yun, so mag-ask na kayo ng questions dyan, Q&A na tayo, guys. Sige. Kanina may nag-ask kanina pa yung question na yun, pero Alyssa sabi niya, ano daw ang gagawin kapag puro like lang ang post mo? Well, nagpo-post siya. Ano yung gagawin ko pag puro like lang? Pag puro like lang yung nagiging post Oh, yes. Yeah. Pag puro like lang yung nakukuha mo dun sa post mo, mas maganda siguro kung mag-comment ka rin, no? Mag-comment ka dun sa post mo. Sabihin mo, thank you for liking this post. Ganyan. Mag-thank you ka dun sa mga nagla-like. And then, sabihin mo sa kanila na kung meron silang certain question or any concerns, pwede silang mag-comment dun sa post na shinare mo. Kasi nga, di ba, kailangan nating ma-boost yung post natin So, kung puro likes lang yan, pwede kang mag-comment dun sa pinaka-post mo. Mag-thank you ka dun sa mga taong nagla-likes. Para, parang magkakaroon siya ng free auto-boost na ipapakita pa rin siya ni FB. Wow. Okay. So, magandang strategy yun, guys. No, yun. Isang strategy yun. Pag puro like lang, mag-post siya. Thanks for the like. So, siguro baka di siya mag-respond. Pero yun, katulad sabi ni Alyssa, kung na-review nyo, kung inaral yung 30-day traffic
in-explain ko sa inyo kung bakit kailangan magko-comment ka. Kasi pinapakita ulit ni Facebook yun, no? Kapag magko-comment ka doon sa mga, ngayon, basta nagkakaroon ng engagement. Okay? Ayan. So, kanina may very specific na question dito si Alma Belen, no? Ano raw ang targeting audience mo? Ano raw usually tinatarget mo pagdating sa mga posting or pag-a-ad siguro? Hindi kasi hindi ako nag-FB ads masyado eh. So talagang ang target ko is talaga very wide, no? Kumbaga na-screen ko na lang sila kasi nga free traffic yung gamit ko. So ang ginagawa ko pag nagpo-post ako ng isang content sa FB group, ang ginagawa ko is pag nag-house sila sa akin, no? Pag nag-house sila dun sa post ko, magko-comment ako doon ng send me a message so I can send the access link, no? Para yung sa mga magme-message sa akin, alam ko, sila yung mga taong perfect and sila yung mga taong filtered na sila yung mga taong interested talaga dun sa business ko. Kung free traffic ang gagawin mo, ha? Pero sa FB ads, talaga hindi pa ako masyadong sa FB ads eh. Okay. So yun. So I guess talagang kailangan alamin mo lang, no, parang mo lang, imagine mo lang, no, sino ba yun. Okay? Pero usually naman dito sa natin dito sa audience puro natin, online marketers naman. Usually ganun, online marketers, minsan OFW. Kasi kung ito rin guys, no, maging observant din kayo sa community natin, no. Tingnan mo kung ilan yung mga members at most of them, no, ano yung most ng members natin. Kung nag-observe ka naman sa Unity group natin, makikita mo eh. Ako yung observance ko, at hindi to perfect audience, no? Hindi ibig sabihin nito kapag targetin mo to, kikita ka na ng malaki agad, no? Hindi ganoon. Kasi marketing has a process din. Success has a process din, no? Kailangan mo siya i-test eh. Okay? Pero yung mga na-observe ko dito sa group natin, most ng mga members natin, mga OFW, most mga dating online business owners, no, or dating mga nag-business, mga network marketers, usually yun yung mga members natin. So, pwede ka mag-start sa ganun pagdating sa targeting. Okay? Maging observant ka sa community natin. Kaya importante rin na uma-attend ka sa mga webinars na to dahil sa mga ini-interview ko, nagkakaroon ka ng idea sino yung mga pwede mong targetin. Yan, parang si Eliza, pwedeng full-time mom yung targetin mo. Diba? Kasi yun yung pwedeng ganun, no? So, pero of course, kailangan mo pa rin i-test yun. Walang perfect na pag sinabi to, kikita ka na malaki. Wala talagang ganun, no? Kailangan i-test mo kung paano mo kakausapin yung mga full-time mom, no? Kaya yun. Okay? So, kanina may interesting question. Ito, si Mac Elves. Ano yung pinaka-best strategy to suggest for newbies? Sa mga baguhan talaga. Ano kayong pwedeng strategy gawin nila? Sa tingin mo? Ako kasi noon talagang ako kasi noon talagang newbie ako noon, no. Wala akong ka-experience sa pag-market, no, sa sales marketing, kahit wala talaga. So, ang ginawa ko is talagang nag-provide lang ako nag-search ako sa simula, no. Nag-search ako ng mga financial literacies lang. Mga money saving tips, ganyan. Kumukuha ako ng idea na pwede ko ring ma-share. Ganun yung ginawa ko sa umpisa. So, talagang yun muna ako. Parang personal branding na si Eliza, kilala yan sa money tips. Si Eliza, kilala yan sa pagpo-provide ng financial literacy. Ganun. For me, ganun ha. Kung gusto mong magkaroon agad ng credibility. Yun yung for me. Provide content, provide value. So parang binild mo muna yung credibility mo talaga, no? Talagang yung brand mo, no? Parang, yun, siguro doon sa know, like, and trust talaga. Na doon siya, nag-focus muna kaya nakuha. Okay, so yun, thank you sa question in Mac Evs. Ito, siguro last question na natin to, no? Pero kasi interesting din yung question na to eh. Ano po yung the best first sentence response kapag may nag-inquire? Or ganito na lang yung question siguro, no? Kapag may nag-inquire sa'yo, Eliza, paano mo siya
kino-close or paano mo siya ginagawa ngayon? Mapasali sa'yo or mapabili ng apps sa'yo? Paano mo siya ginagawa? Ako kasi ganito na lang nangyayari sa akin ngayon, no? After niya mag-message sa akin ng how, talagang ang binibigay ko yung link ko. Pero dun sa link ko, nandun na yung instruction na gagawin niya. And then, halimbawa, nasabi niya na, Ma'am, napanood ko na po yung video. Halimbawa, master plan yung shinare ko, no? Master plan. And then, first video, napanood na daw niya. Agad-agad, nag-reply siya na napanood na daw niya yung video. Tatanungin ko ulit siya kasi 'di ba 30-minute video yung yung first video natin. So sasabihin ko sa kanila, napanood mo na ba yung first video talaga? Tapos kung kapag napanood mo na talaga siya, balikan mo ko. Okay? And then that's the time na talagang parang magiging sila babalik sila dun sa video kasi sasabihin lang hanggang aamin sila na ay, hindi ko pa naman talaga napanood. Parang na-open ko lang, pero hindi kasi magtuloy-tuloy, ganyan. Data lang daw kasi. Ganun. So, sabi ko, sige, balikan mo ako after mo mapanood. Kasi andun naman lahat ng questions mo actually. So, kapag may clarifications and any concerns ka, balikan mo ko agad right after mo mapanood yung videos, yung free video training na binigay ko sa'yo. So, ayun. Ang galing lang. Kasi, para kasing, hindi mo siya yung parang ini-spoon feed, no? Kasi yung iba sa atin, since, di ba, puro link na tayo and lahat naman ng binibigay natin sa mga tao is talagang nandyan na. Hindi mo na kailangan makapag-usap sa kanila na isisay, parang mahatak mo sila na mag-join sa'yo. Sila na lang mismo yung magko-close, no? Sila na lang yung magko-close sa sarili nila, nasasali sila, and gusto nilang matutunan din yung business. So, yun, kasi, tapos kapag meron silang clarifications, doon na lang yung nagkakaroon kami ng one-on-one na exchange of conversations. And in-explain ko clearly, and talagang nagiging very honest ako sa kanila na hindi porket sumali sila dun sa business na meron ako, na magiging business niya, is agad-agad ma-earn niya yung earnings na katulad ng sa akin or nung kahit kaninong member. Kasi dito sa business natin, hindi naman pwedeng, hindi mo rin dapat i-overinflate, no? Overinflation of the product. Although andyan na, di ba, hindi mo na nga daw kailangan mag-invite, hindi mo na kailangan mag-follow up, manual follow up, ganyan. Pero huwag na natin i-overinflate. Okay? Yun na lang natin, sabihin din natin yung pros and cons. Okay? Maging honest din tayo sa kanila. Okay? Kasi yung iba sa atin, kapag pag tinanong sila, kikita ba ako agad dyan? Ang sagot nila, syempre naman, basta para lang mapasali agad yung customer talagang puro good side, no? Puro good side yung sasabihin nila. Mas okay din kung maging honest ka kasi nakikitaan ka na talagang sincere ka and talagang legit yung ino-offer mo sa kanila. Okay, sige. So I hope na-take note niyo yun, guys, no? Na talagang siguro wag ka mag-appear na needy dun sa taong yun, no? Yun, ginawa ni Eliza yun by asking questions, no? Hindi yung puro bigay-bigay lang, no? So, kasi kapag nag-a-ask ka ng question talaga, magiging in control ka ng conversation, eh. Actually, tinuro yun sa titanium level, sa freedom formula, no? Kung paano ginagawa yan. Okay, yung eksaktong steps. At sa tingin ko, nagbigay na ng previous si Eliza tungkol doon, no? Yung convertuso sa titanium level. No? Pero yun na nga, actually, yung tinuturo doon, ask questions, lead them doon sa video, okay, and let the system do the selling, let the video do the selling, no? Wag ikaw yung magbebenta. Okay, kasi nandun lalo na kapag newbie ka, no? Talagang hindi mo ma-explain yan. Hindi mo ma-explain ng maigi yan kasi bago ka pa lang at saka sino pa yung best person para mag-explain ng product at ng company? Siyempre yung owner mismo, yung founder, which is si Coach Edward. Kaya let the system do the selling. Pero nandun ka lang para i-guide siya. Okay? Kapag may mga questions siya. Pero yun na nga, kailangan i-lead mo pa rin siya. No? Katulad, may nagtanong siya, balik mo siya ng tanong. Okay? So katulad yun, sabi nga na example nga ni Eliza na, kukita ba talaga ako dyan?
pwede mong sabihin doon na na good question, no? Pero tanong ko lang sa'yo, kapag ba pinakita ko sa'yo kung anong kailangan mong gawin, gagawin mo ba agad? Okay? Parang gano'n, no? So kung umuo siya, then that's good. Kapag gagawin mo lahat at consistent po siyang gagawin, possible at malaking chance na kikita ka talaga. Kapag ginawa mo yung mga assignments at gagawin mo yung mga ipapagawa sa coaching. So yun, mga ganong bagay, no? Isabihin, tinanong mo yung tanong niya. Sinagot mo, in-acknowledge mo yung tanong niya, pero binalik mo siya ng tanong. Kailangan ikaw lagi na sa control ng conversation, no? At yun yung preview nga. Actually, tinuro ko na sa inyo ilan dun sa Freedom Formula, no? Which is in titanium level. Pero yun, I hope na mag-upgrade din kayo at least to titanium level, no? Para at least master nyo yung closing ng sale. At makita nyo kung saan nanggagaling yung skills ng mga top earners natin. Okay, kasi I think Eliza nasa titanium, upgraded ka na no sa titanium to platinum na ba? Platinum po. Platinum na. Okay, platinum. So yun, nakikita nyo guys, no, saan nanggagaling yung skills ng mga top earners natin, no? Ayun. So yun, so thank you Eliza sa time mo, no. I know that you're a very busy mom, pero ang dami mo pa rin i-share sa ating mga members, lalo sila nakarelate sa'yo sa nangyayari sa'yo. Okay? Sa talagang live na live talaga. Okay? So yun. Okay, so yun. So thank you, Eliza, sa time. And by the way, guys, once again, this Friday, very exciting naman yung magiging guest natin. Okay, Friday. Kasi alam niyo kung sino ang magiging guest natin this Friday. Siya ang ating top number 1 income earner dito sa Unity Network. At siya yung, actually kilala niyo na siya, si Laurent Dionisio. No? So I hope you're really excited para doon ng lupit ng mga strategies na i-share niya. Okay? At baka may makuha na naman kayong panibagong strategy doon para magamit niyo ng maigi sa business niyo. Okay? Yung Friday yon, same time, same group, same video, yun. Basta hintay na lang kayo ng updates doon. And by the way, doon sa mga sa mga gustong or interested na mapabilang dito sa community natin, dito sa Unity Network under apps, okay? Once again, ang kailangan mo lang gawin is i-check yung email mo. Kung nakatanggap ka ng email from Coach Edward or sa Unity Network, sundan mo lang instructions doon. Nandun yung instructions kung paano mag-join. Or kung sakali naman nandito ka sa Unity Network group nanonood, ibalikan mo lang yung nag-invite sa'yo sa group. Okay? At i-message siya kung paano mag-join. Or anong link. Okay? Or kung nakita mo lang sa Facebook ito, i-message mo lang, no? I-message mo lang yung tao na nag-share na tong video na to. Okay? So yan, ang daming excited. Can't wait for the next webinar. Grabe, sabi ni Bon Voyage, thank you sa bagong knowledge. Yan, sabi ni David Ken, excited na raw siya for Friday. Yan. Yan. Mamala yan. Baka nawala na si Eliza. Baka talagang kailangan na niyang alagaan si baby. Okay? So yan. Okay, so yun. I hope you're excited for Friday. Grabe, lupit na to, no? So, top earner ng Unity Network. Huwag ka magpapalit doon. And yun, once again, I'm Raymond Gerald Tabaque and I hope to see you on Friday. Okay, kita-kits tayo guys. God bless sa inyo. Have a great week. Tuloy-tuloy tayo dito sa business natin, tuloy-tuloy tayo dito sa Unity Network. At gusto ko i-congratulate yung mga future 6-figure earner, future 7-figure earner. Grabe, ang dami, no? Dati, puro pare-parehas ng mga pangalan nakikita nyo, pero ngayon ang daming new generation na nangyayari dito sa community natin. Parang yan, si Eliza, no? Dati hindi naman siya kilalang marketer, pero ngayon, lupit ng results na nakukuha niya. Ang dami talagang mga success stories na nangyayari dito sa community natin. Okay? So yun. So thank you once again. Have a great day. God bless. I'm Raymond Gerald Tabaque. Lagi niyong kasama dito sa webinar. In behalf of Coach Edward, of course, nandun na siguro siya sa office. Very busy pa rin. Pero yun, we're doing our best in behalf sa mga coaches din. We're doing our best para mas matuloy-tuloy natin to, para magkaroon ka ng guidance at matulungan ka pa dyan sa business mo. Okay? So yun, have a great day. God bless. Good night. Good morning kung saan ka man. Till next time ulit. Bye-bye.